Live siya sa Zoom, si House Assistant Majority Leader at Tingo Party List Representative Jude Asidre. Good morning po, Congressman, and welcome po sa Super Radio DCWB. Good morning po. Magandang umaga po, Isa at Nympha. Magandang umaga din po sa mga nakikinig sa ating ngayong araw. Apo, Congressman Asidre, last time nakausap namin sa isang online interview si Congressman Paulo Ortega at naghayag siya ng pagkadismaya dito nga po sa nabanggit na pagpapalito, pag-urong ng petsa sa pagbabasa ng Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Actually, partner and Congressman Asidre, kinompare pa niya sa pakikipag-date na nakabihis ka na, nakaayos ka na, pero eventually ay na-postpone. Hindi kasi nipot ng kadate mo, parang ganon. Pero kung kayo po ang tatanungin, Congressman Asidre, ano po yung naging reaksyon nyo nung nabalitaan nyo nga po na ito, inurong na po yung sa schedule? Sa totoo lang, pareho katulad ni Congressman Ortega, no, there's some disappointment na hindi natuloy as scheduled yung impeachment, hindi matutuloy as scheduled yung proseso ng impeachment, no? But we're really hoping, sabi nga nila kahit may 1% laban, there's still this chance. Sinabi ng Senado na they will take it up on June 11. I think hindi lang ho kami sa Kamara, kundi ang buong bansa ay aabangan po ang magiging hakbang ng Senado sa June 11. Opo. Pero kayo ho ba na pag-uusapan nyo na kung sakali lang naman na by June 11, hindi pa rin natuloy yung pagbabasa ng Articles of Impeachment o kaya yung pag-convene ng Senado, meron ho bang parang next move na gagawin yung Kamara, particular po yung House Prosecution Panel, aakit ba sa Supreme Court halimbawa, etc.? Well, ayaw kong pangunahan kasi I'm sure the prosecution panel are studying the options available to us sa lalo na sa position ng House kung ano ang gagawin. Pero ako gusto ko na lang panghawakan yung sinabi ni Senator Jingo Estrada na gagampanan ng Senado ang kanilang constitutional duty na italakayin ang impeachment case yung naka-file sa kanila. Kasi sa totoo, hindi naman ito usapin ng politika, hindi lang ito usapin ng kung sino yung nasasakdal. Ito po'y usapin ng integridad ng ating demokrasya. Diba? If we cannot, and if we keep on postponing, the only option available for us to hold our public officials accountable, siguro ang kailangan natin pangamba, anong klaseng demokrasya tayo nagiging? Pero kanina nga po kausap namin si Senate Minority Leader Coco Pimentel at naghayag din po siya ng pagkadismaya. Natanong din po namin sa kanya kung pwedeng tumawid sa 20th Congress itong impeachment trial. Kung kayo po, isa rin po kayong abogado, ganun din ho ba yung nakikita ninyo? Uubrang consistent tumawid? Naman tayo sa House. By the way, hindi ako abogado. Okay. Apo. Tayo sa House. From the very beginning, sinabi ho natin na naniniwala tayo na ang Senado bilang isang continuing body, kakayanin nila at nasa tama sila para ipagpatuloy ang impeachment trial. Kasi unang rason sa Estados Unidos kung saan natin kinopya itong proseso ng impeachment at kung saan usually nakadepend for presidents, merong president sa kanila na isang opisyal ay na-impeach sa isang kongreso at nagkaroon ng trial sa kabilang kongreso. Pinakakilala doon si President Bill Clinton. He was impeached in one particular congress and then he was tried on the second congress. Pangalawa, katulad niya ng sinabi, I think ito yung punto ni Senator Pimentel na ating sinususugan, yung sinasabi niyang korte ito, hindi ito usapin ng Senado como isang legislative chamber. Therefore, the legislative calendar should not apply. Kasi, like for example, sa isang korte, kung nagpapalit ho ng huwes, like sa Court of Appeals o sa Supreme Court, hindi naman ho nare-reset ang isang kaso sa kadahilan ng nagpalit lang ng judges o nagpalit lang ng mga miyembro ng hukuman. Katulad din po ito sa HRET, for example, di ba? O di kaya sa Commission on Appointments, hindi porket napapalitan ng miyembro o yung komposisyon ng particular na body, nauulit po yung buong proseso. So, naniniwala tayo sa ang Senate in the exercise of its function como isang impeachment court, which is sui generis,
hindi po sila pwedeng masabi natin continuing body ang Senate. Unlike po sa House na kami, ang aming termino ay natatapos every 3 years, Yes, apo. ang Senado, kalahati lang. So tuloy-tuloy po ang Senado. There's always been that principle of a continuing Senate na na-uphold sa napakatagal ng panahon sa ating sistemang politikal. Opo. And kayo po, madalas din po kayo nagsasalita kasi sa media kapag po natatanong kayo, no. February po kasi, nung last day ng session, di ba, doon po na-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte. And ngayon po, June na po, Congressman Asidre. Kayo ho ba, may mga nakikita rin ho ba kayong disadvantages po ng mga nangyayari para sa panig ng House Prosecution Panel? Bagamat sinasabi ng prosecution na tuloy-tuloy po yung kanilang paghahanda, may mga ebidensya na rin po sila at mga testigo. Pero sa tagal na rin po ng panahon na yon, Congressman, may nakikita ho ba kayong kumbaga lumaylay ba or anything? Sa totoo lang, the basic principle is when justice is delayed, justice is denied. No? I think ang taong bayan ay sabihin na natin karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan and also to hold accountable ang ating mga public officials. At every time na we keep on postponing accountability, I don't think that's a good thing for our democracy. Apo. Simplihan ko lang, dun lang yun. Pangalawa, syempre, on the other side naman, it gives us more time to prepare. Alam ko yung prosecution team, tuloy-tuloy naman ang preparation, tapos yung mga witnesses, patuloy na kinakausap. So, yun lang. Kasi dapat itong mga usaping ito ay nailabas na sana. Mas na nakita ng taong bayan, anuman ang ating posisyon sa usaping ito, I think we owe it to the people, lalong-lalo na kaming mga halal na lingkod bayan, na ipakita at paintindi sa ating mga kababayan what's at stake. Kasi hindi ito usapin, katulad po ng palagi kong sinasabi, hindi po ito usapin kung sino ang kakampi at hindi ng Vice Presidente. Hindi po ito usapin kung sino may gusto sa mga Duterte at hindi. Ito po'y usapin ng batas, ng rule of law. Ang tanong po natin dito, may nagamit ba na pondo? May nawaldas ba na pondo? May mga batas bang linabag? Meron bang kailangan ipaliwanag sa taong bayan? Opo. Ito, bago ko ilipat kay partner Nympha yung pagtatanong, meron lang po akong gustong hingin sa inyo ng reaction kasi ito, very recent lang po. Ang sabi po ni Vice President Sara Duterte, yung po upcoming impeachment trial sa kanya ay crucifixion. Yun po ang kanyang binabanggit. It's a persecution, some sort of crucifixion. And so when there's crucifixion, there's blood. So it's bloodbath. Yun po ang sabi niya. Your reaction po? Hindi ko talaga maintindihan minsan ang frame ng mind ng ating mga kaibigan pero ako sa totoo lang hindi kailangan ng drama dito, hindi kailangan we don't even have to resort to language such as that. We just have to follow the law. 'Di ba? Kung naniniwala ang ating Vice Presidente at ang kanyang mga kakampi na wala silang kasalanan, na wala silang pananagutan, iharapin nilang impeachment court. Yun lang po. At tayo naman, we're duty bound kasi may petition. Meron pong na-file na impeachment na napagkasunduan po ng mababang kapulungan na endorse ito sa Senado, and we want the impeachment trial to take due course. I think there is no need for theatrics, for colorful language. All we have to do is simply apply the rule of law and to follow our processes. Kasi sa totoo, kaming mga lingkod bayan, especially as elected officials, there should be no room for drama. Kumbaga, accountability is accountability. Sa kada araw na naluluklok ka sa pwesto, sa kada araw na ginagawa namin ang aming trabaho, dapat ang pangunahin naming tanong nagawa pa namin ng maayos yung trabaho namin, nasunod namin ang batas na pinanumpaan naming i-uphold. Yun lang ho dapat ang nasa isipan ng ating mga lingkod bayan. Ito po, Congressman, si Presidente Marcos, ilang beses na niyang sinabi na hindi siya sang-ayon dito sa impeachment. Ito po yung isang statement niya. Ito ay noong 5 days ago lang po. Sabi niya, how many times do I have to say that? I didn't want the impeachment. Sabi niya,
bakit daw niya kailangan pang paulit-ulit na ipaliwanag na ayaw niya ng impeachment, hindi niya ginustong ma-impeach ang Vice President. Sir, anong binibigay nitong mensahe at signal sa mga kongresista? Well, Nimfa, no, I'll answer it in 3 points. Una, matagal na nating alam ang posisyon ng presidente ukol sa impeachment. And we understand where he's coming from. Being the leader of the country, gusto sana niya magkaisa. Gusto na niya the less controversy, the less problems, the more time we have to focus on what the other problems of the country are, lalo na yung mga fundamental nating mga problema. Pangalawa, hindi naman talaga dapat nangingialam ang presidente sa proseso ng impeachment kasi ito po ay nasa purview ng mababang kapulungan ng Kamara to impeach and the Senate to convict. And I think, or to convict or acquit, no, to try the impeachment case. So, in this case, tama si presidente. Hindi talaga, and I'd like to be honest, I'd like to acknowledge that the fact that the president is really respecting the separation of powers between the branches of government and kumbaga katulad niya yung sinabi niya, hindi ko naman mamamanduhan, diba? Pero sir, hindi ba ito bilang political leader ang presidente, hindi ba ito senyales sa mga congressmen allies na tantanan nyo na to, mag-ano na tayo, reconciliation at mag-move on na tayo, wag na ito ipilit? Well, reconciliation and national unity should always be the primary goal, but it does not negate in any way always accountability. Ang accountability ng public officials ay hindi po ito ordinaryong pananagutan ng mga kongresista. Kasama po yan sa aming sinumpaang tungkulin na ipatupad ang batas. At sa puntong ito, simpleng ginagampanan lang ho ng Kongreso, ng Kamara, ang aming tungkulin. At wala naman tayo, hindi naman kami ang magta-try, hindi rin naman kami ang magiging hukom. Ang hukom po nasa Senado. And I think, Nivan Isa, I don't want to think of the impeachment as a negative circumstance or a negative occurrence. No? Ito, I think this is even one step closer to strengthening our democracy. Kasi nakikita natin dito na kahit vice presidente ka pa, kahit mataas pa yung tungkulin sa pamahalaan, we're all subject to the same level or even greater level of accountability, lalo a higher level of accountability, lalo na the higher yung position mo, no? Sabi nga ni Spider-Man. So I don't think it's something really negative, no? We just have to put things in perspective. Siyempre, kung yung iba walang masagot to address the issue, pupunta tayo sa ad hominem, pupunta tayo sa drama. Iwasan na lang natin yan. Kung lahat tayo seryoso na ang hangad lang natin dito ay ang katotohanan at ang layunin ng batas, doon tayo mag-focus. Gusto ko yung sinabi nyo na yung mas malaki ang position mo, mas mataas ang responsibilidad. Yes. Diba? With great power comes great responsibility. Spider-Man. Pero ito po, Congressman, hindi Spider-Man, Congressman. Ito po, sabi naman ni Vice President, dapat litisin siya. Diba? At one point sabi niya, gusto niya blood bath. Blood bath nga gusto niya. Ngayon, gusto niya daw na ipagpatuloy o matuloy itong impeachment trial. At the same time, meron siyang yung abogado niya may petisyon, 'di ba, sa Supreme Court, kino-question. Basically, ayaw nila matuloy itong impeachment trial. Paano niyo po ito tinitingnan, Congressman? Well, strategy nila yun eh. Hindi naman natin pagkakaila sa kampo ng Vice President. It exhausts all other options to ensure na to maintain their position. No? Ako, I cannot take it away from them. Siguro naman kahit sino would take all opportunities all options available to them. Pero yun lang, i-reiterate natin, kung wala ka talagang itinatago, kung wala ka talagang sa tingin wala tayong kasalanan at nilabag na batas, bakit yung mag-aalala sa trial, di ba? In the end, who knows, from another perspective, baka ito yung pagkakataon na malinis din niya yung pangalan niya, di ba? At pakita niya sa taong bayan na posible nagkamali yung ibang mga tao nag-aakusa. Pero let the process continue, di ba? You'll have to, I think we should not be dictated by politics when we go through the process of impeachment. Ito po, Congressman, naniniwala ho,
Kayo po nagtitiwala at umaasa na magko-convene ang Senado bilang impeachment court? Kasi nga po hindi matutuloy 'di ba yung reading ng Well, articles of ako impeachment bukas. una, Opo. hindi ko naman Nympha gustong sabihin na hindi mangyayari kasi una mayroon pa namang oras. Mhm. No matter how limited the time is, meron 14-11 kasi magsisimula, 14 pa naman ang CND, pwede pa naman ipagpatuloy ang preliminaries. Pangalawa, nasabi na rin naman dati na ang trial magsisimula talaga sa July. So Opo. basically, all the Senate has to do is to take jurisdiction over the case, no? Although So take there's a jurisdiction po, Congressman, take jurisdiction and mag-convene as impeachment court. Kasi pag po nag-take ng jurisdiction, binasa ito, pero hindi sila nag-convene as impeachment court, wala pong itutuloy ang 20th Congress. Tama ho ba? Tama. The take jurisdiction also constitute itself into an impeachment court to basically do all the preliminaries. Ako, I appeal and I believe, I trust no in the sense of duty of our senators. Many of them are really good people who love the country as much as we do, and we might appear to have different views on certain issues. I trust that they will be the better judge of their duty, di ba? So, sa tingin nila ito ay makakabuti para sa bansa, ay talagang gagawin nila to. Katulad ng paniniwala po ng mga kasamahan natin sa Kamara. Ito kung Jude, may patanong si Jonathan Andal ng GMA Integrated News. Sabi po ni incoming Representative Leila de Lima na isa po sa magiging House prosecutors, yung pag-delay sa reading ng articles of impeachment from June 2 to June 11 ay sign na gusto na ng Senado na patayin ang impeachment trial. Anong masasabi niyo po? Mahirap isa mag-speculate sa mga ganitong usapin, no? Ako, I would rather comment on actual decisions that will be made. And so far as it is right now, no, the Senate has been explicit naman saying na they will tackle it on June 11. Pag hindi nila, then I will probably take a position by then pag hindi natuloy. Pero as of now, naniniwala tayo kahit nga si Senator Jinggoy, I think has recently said na matutuloy at gagampanan ng Senado ang kanilang constitutional duty. Opo, kasi naalala ko nga ang binanggit ni Senate President Chis Escudero na dahilan kung bakit na-adjust yung petsa ay dahil sa mga priority bills at saka po doon sa CA, Commission on Appointments. Pero kayo po sa House of Representatives, Kong Jude, ano pa po ba yung mga aatupagin na priority bills like ipapasa May mga po? third reading bills pa tayo na may mga third reading bills pa tayo. Nandyan pa kami sa Tingog. Meron pa yung Magna Carta of Children na for third reading approval. Nandun pa yung 200 peso legislated wage hike for minimum wage earners na kailangan din nating ipasa on third reading. May mga may mga pending pang legislation na we're hopeful na mapasa namin ng third reading kasi bagamat posibleng hindi na mapasa sa Senado, no? Kasi marami pa ring pending sa Senate. Ang amin lang, pag napasa kasi namin ng third reading, it will take an abbreviated process sa susunod sa 20th Congress. Meron kasi sa rules ng lower house na pag naipasa namin ng third reading, mas maikli po ang magiging proseso lalo na sa committee level. So, at least with these approvals, no, that could save us more time in the coming Congress. So yung isa, yung Pogo Yes, bill, isa pa, di ba? anti-Pogo Kasi bill. passed na sa second reading eh. So for third reading yun, ano po? Hindi lang ako sigurado kung kasama siya doon, pero medyo mahaba-haba po yung listahan ng mga for third reading approval sa mababang kapulungan. At saka yung amendment sa universal healthcare, di ba yung ibababa yung pong ating monthly contribution from the current 5% to 3.5? Yung ano yan, isas... Sir, yung amendment po sa universal healthcare law, yung bababaan po yung... yung amendment sa premium ng ng PhilHealth. For BICAM na siguro to? For BICAM, kasama po ako sa BICAM committee, pero hindi ko pa ho na... Well, we're taking the position of the House, no, reduction and also the flexibility by which the President can be able, can adjust the PhilHealth contribution. So we're looking at of course of pursuing the position of the House on that.
Ayan. And with that po, Congressman Asidre, maraming pong salamat sa inyo pong panahon sa amin dito sa Bantay Balita sa Kongreso. Lagi po kayo mag-iingat. Salamat Maraming po. salamat po. Happy weekend. Happy weekend po. Ayan, mga kapuso, bukas naman salamat po Congressman Asidre. Bukas po si Senate President Chis Escudero may press conference. Abangan natin. Doon natin malaman kung ano yung iba pang mga Hilingan, walang